Mga panukalang batas na nakatuon para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Yan ang naging sentro ng mga inihaing panukala ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Ayon sa mambabatas, ilan pa lamang ito sa mga plano niyang isulong ngayong 20th Congress. Ang detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag live mula sa Batasang Pambansa. Julian. Princess, ilan sa mga panukalang batas na inihain ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ay ang pagpapalawak ng halal industry sa bansa at pag-amyenda sa kasalukuyang PhilHealth Insurance Charter. Gusto natin hindi lang business of accreditation, but we also want to expand the promotion of halal by establishing yung research institute. Iyan ang iginiit ni Representative Zia Alonto Adyong kaugnay sa kanyang isinusulong na House Bill No. 1373 o Halal Food and Drug Administration Act. Sa ilalim ng panukalang batas na ito, magkakaroon ng Halal Food and Drug Administration sa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI. Ito ang pangunahing magsusuri kung ang isang produkto o pagkain ay ligtas at purong halal. Magbibigay daan din ito sa mga lokal na negosyante, magsasaka at manufacturer para mas mapaunlad at mapalago ang kanilang mga produkto. Ayon kay Representative Adyong, napapanahon na para mapalawig ang industriya, lalo na't maraming oportunidad ang naghihintay para sa mga kababayan natin. Malaki rin aniya ang potensyal nito para makapanghikayat ng foreign investors. I think it's time for the government to take hold of the opportunities presented by the halal industry all over the world. This is a billion-dollar business industry. So I think the Philippines is lagging behind in terms of not only taking the opportunity but be at par with its ASEAN neighbors. Kaugnay niyan ay formal ding inihain ni Representative Adyong ang panukalang mag-aamyenda sa PhilHealth Insurance Charter. Sa ilalim nito, maaari nang maisama sa dependents ng mga PhilHealth member ang kanilang mga anak na kabilang sa neurodivergence na diagnose ng Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD, Autism Spectrum Disorder o ASD at iba pa. According to the PhilHealth Charter, ang dependents nila ay physical and mental disabilities. So we want to expand this to include neurodivergent individuals. Kasi wala doon sa definition nila. So we saw the spike of the rate of neurodivergent challenged children among our youth. Binigyang diin rin ng mambabatas ang kahalagahan ng komprehensibong suporta para sa mga benepisyaryo ng PhilHealth, partikular na ang kanilang buong pamilya. Nabanggit kanina, inihaing muli ni Representative Adyong ang Internally Displaced Persons Rights Act na layong palawakin ang karapatan ng mga kababayan nating biktima ng iba't ibang sakuna sa ating bansa. At yan lamang muna ang pinakahuling update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Maraming salamat, Julian Bunag.